Hello, we! Another day, another vlog of property. Magbibigay lang po ako ng pointers sa pagkapabili na kayo ng property. Let's say, nagka-okay na po kayo sa presyo, nagkasundo na ang both seller and buyer sa presyo. Ganito po yun ha. Tapos, mag-due diligence na po kayo ng mga documents. Dapat maayos yung pagto-turn over ng mga photocopy sa inyo ng mga documents para maganda po yung pagbebentahan nyo. Let's say, eto na, pabili na kayo. Ang gagawin nyo po sa DOAS o Deed of Absolute Sale, ganito po yon. Magbabase po kayo sa current zonal value ng property. Let's say, sa current zonal ng value ng property, let's say, 3,000 pesos per square meter. Tapos, yung lot area po is 200 square meter. I-multiply nyo po yon. Yung po yung ilalagay nyo sa DOAS kung lot only. Pero pag may structure po, lagi po nyo tatandaan, pag may structure, dapat may tax declaration po ng building improvement. Kahit bulok-bulok po yung property, dapat may tax declaration po yun. Isasama nyo po yun, ha? Lagi nyo isasama. Titingnan nyo po kung magkano yung fair market value, i-add nyo po yun. Yung po yung magiging DOAS nyo. Katulad po sa Makati, ang zonal value po, example ko lang po, pero ito po ang kalakaran ng zonal value sa Makati, Palanan. Ang zonal value po sa Makati is, Palanan, is 120,000 per square meter. Yung lot area po na kadalasan binibenta doon is 200 square meter. I-multiply nyo po yon is 24 million pesos. Tapos, yung tax declaration niya ng building improvement is 2 million. 2 million plus 24 million equals 26 million. Yun po ang ilalagay sa sa DOAS. Paano po nyo malalaman yung gastusin nyo? Usually, for ordinary transaction, DOAS, i-multiply nyo po yung nakalagay sa Deed of Absolute Sale na DOAS, let's say 26 million times 10%, 2.6 million po ang ilalabas nyong budget sa pagpapatransfer ng titulo. Kasi yung iba po, kesyo may nakalaan na pong budget sa bibili ng property, wala naman sila nakalaan na budget sa paggagastos ng transfer ng property. Lagi pong tatandaan, pag bumili po ng property, ita-transfer nyo po agad papunta sa inyo. Kasi yung mga iba, hindi itinatransfer, kaya bandang huli, nagkakaroon po sila ng problema. Ito po ang aking suggestion, ha. Laging tatandaan. Yung po, pagka nakabili po ng property, transfer po agad. Kasi usually po, ang mga seller na nagbebenta ngayon, hindi na po nila sinusunod yung legal na pagpaprocess ng document. Yung, let's say, yung CGT, dapat si seller po yung, kasi nag-gain siya na ibenta niya yung property, meaning nag-gain siya, kumita siya. Babayaran niyo yun sa BAR ng 6%. Tapos, yung documentary stamp, which is shoulder po ng buyer, yung 1.5% po yun. Pero ngayon, currently, sa kalakaran po natin ngayon, sa pagbebentahan, ang seller neto na po. Ang binibigay na lang po ng seller is agent commission. Based po sa experience ko yon. Laging based sa experience ko ang lagi kong ibinablog. Hindi po yung hearsay lang, lagi pong sa experience, personal experience ko po. Kaya ang nangyayari, neto na po sila. Kaya yung lagi po kayong tatandaan, pag bibili po ng property, kailangan may allotted budget po kayo sa pagtatransfer ng titulo. Pag magpapatransfer po kayo, kung kayo ang lalakad, much better para at least alam niyo yung pagpuproseso. Pag sobrang busy naman po kayo, may tagalakad yan, pero kukuha po kayo ng tagalakad na trusted nyo. Yung iba po kasi nang i-scam. Ako, katulad sa boss ko, ako yung nag-transfer hanggang tax declaration. Nung dumating sa kanya, settled na. Puro original documents na yung nasa kanya. Ang kadalasan po, ang bayaran po sa mga nagtatransfer, sa Bulacan po ngayon, ang currently bayaran, 30,000. Sa Manila, nagre-range po ng 40,000.
like sa pinaayos ko dun sa Pasay, 40,000 po binayaran ko doon. Tapos sa Makati po, 50,000. Ganyan na po ang kalakaran. Ngayon po, nakakuha po kayo ng idea sa akin ha. Pag bumili po ng property, transfer po agad. Kailangan may budget kasi bandang huli, magkakaroon po kayo ng problema. Bye from now!